balitang walang bahid, walang labis, walang kulay. Serbisyong totoo lang. 1 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. Hatid sa inyo ng GMA Super Radio DZBB. Narito ang Super Balita sa Umaga. Ngayon po'y araw ng Sabado, ika-14 na araw ng Marso, taong 2026. Magandang umaga Luzon, Visayas at Mindanao. Ako ang inyong kapuso, Cathy San Gabriel. Pinakamainit at pinakasariwang balita ang iatid namin sa inyo. Ako naman ang inyong kapuso, Action Man, Emil Sumangil. Sa ulo ng mga balita, taas presyo sa diesel, posibleng umabot hanggang 22 piso kada litro, habang hanggang 16 na piso kada litro naman sa gasolina batay sa pagtataya ng ilang impormante sa industriya ng langis. Libreng sakay ipatutupad ng Department of Transportation sa buong bansa. Halaga ng piso kontra dolyar muling sumadsad sa panibagong all-time low kahapon. Presyo ng jet fuel o langis na ginagamit ng mga eroplano tumaas na rin. Flag down rate sa taxi, hiniling ng isang grupo na itaas sa 70 piso. Abay, presyo ng serbisyong medikal at mga gamot pinangangambahang tumaas na rin dahil sa mataas na presyo ng mga produktong petrolyo ayon sa isang ekonomista. Dagdag singil ipatutupad ng Maynila at Manila Water simula sa Abril. Halos 3 milyong Pilipino walang trabaho o negosyo noong Enero 2026. Mga kapuso, mas mataas po yan kumpara sa 2.26 million noong December 2025. Ayon yan sa Philippine Statistics Authority. Labi ng Pilipina na nasawi sa pag-atake ng Iran sa Israel, nasa bansa na. Isa sa mga litratong nasa joint affidavit ng 18 umano'y dating bodyguard ni dating Congressman Elizalde Co. Kuha noong pang panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon sa Ombudsman, Hiling ni Senador Ronald Bato de la Rosa na makatuloy ang kanyang pamilya sa Senate Mansion sa Baguio City, hindi pinagbigyan ng Senado. exclusive, 7 menor de edad na kasapi ng online gaming community na nirecruit ng mga pinaniniwalaang dayuhan para magasik ng karahasan, nasagip ng mga otoridad. At special elections sa ikalawang distrito ng Antipolo City, umarangkada na. Ito ang Super Balita sa Umaga. Bantay Panahon! Sa ating ulat panahon, walang bagyo o namumong sama ng panahon na binabantayan ng pag-asa sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility. Ayon sa pag-asa, ang hanging amihan ang umiiral sa buong bansa. Kahapon, umabot sa 34 degrees Celsius ang temperatura sa San Jose, Occidental Mindoro. Samantalang heat index o damang init sa Naiya, Pasay City at Science Garden sa Quezon City, posibleng umabot sa 30 degrees Celsius ngayong araw. 38 degrees Celsius na heat index o damang init ang posibleng maranasan sa Cotabato City, Maguindanao. Bantay Panahon! Ito ang Super Balita sa Umaga. Mga kapuso, Erica Escobar, Cathy San Gabriel, panibagong mega oil price hike na naman ang inaasahan sa papasok na linggo sa pagtaya ng oil industry sources. Batay sa 4 na araw na kalakalan, posibleng tumaas po ng 15 pesos, 15 pesos hanggang 20 pesos, 20 pesos ang presyo ng kada litro ng diesel, habang 13 pesos hanggang 15 pesos, 13 pesos hanggang 15 pesos kada litro naman sa gasolina. Pero mas mataas ang pagtaya ng iba pang source sa industriya ng langis, kung saan posible umanong pumalo sa 19 pesos, 19 pesos mga kapuso, hanggang 22 pesos kada litro ang taas presyo sa diesel, habang 13 pesos hanggang 16 pesos kada litro naman sa gasolina. Abe, sa Batanes ha, tingnan mo ha, sumipa na sa 112 pesos, Edgar Cuenco, and 50 centavos kada litro ng presyo ng diesel. Dahil dito, problemado na ang mga tsuper dahil sa napakataas na presyo ng krudo. Maganda lang ang decision sa operator kung bawiin yung jeep. Wala na kami magawa, wala naman kaming bounder eh. Ang tinig po ng isang jeepney driver. Kaugnay nito, ipinatawag na ni Pangulong Bongbong Marcos sa Malacanang ang mga executive
ng oil companies para matiyak ang supply ng langis. Sumadsad sa panibagong all-time low ang halaga ng piso kontra dolyar. Kahapon nagsarang palitan sa 59.735 pesos kada dolyar. Mas mababa po yan kumpara nung Huwebes na 59.385 pesos kada dolyar. Nalampasan din ito ang naitalang record low no March 9 na 59.5 pesos kada dolyar. Tumaas na ang presyo ng bigas sa ilang pamilihan sa Metro Manila sa gitna ng patuloy na pagmahal ng mga produktong petrolyo. Pamela Adriano, batay sa price monitoring ng Department of Agriculture noong Lunes, bago ipatupad ang mega oil price hike, nasa 33 pesos kada kilo ang pinakamababang presyo ng regular milled rice. Pero tumaas pa sa 35 pesos kada kilo ang pinakamababang presyo nito ngayon. Sa retail market, dyan yan nasa Tondo, Maynila, sinuyod ng ilang mamimili ang mga tindahan para makapaghanap po ng murang bigas. Kailangan magtipid kasi lahat nagmamahalan eh. Lahat po mahal. Kaya pati bigas, titipid din. Tumataas po yung freight, yung tracking. Dati yung isang maliit na, yung 25 kilograms na bigas, ang tracking ng 20 pesos. Ngayon 40 pesos na. So dumoble na siya. Hindi naman kami pwede magpalugi dahil maliliit din naman kami negosyante. Oo. So kailangan may... Lutang kami pagtanghali, boss. Coffee. Sure, but not just any coffee. Dapat yung sobrang sarap na kape. Coffee ko brown. Sarap, pampaap. Coffee ko brown. Saktong timpla na may sarap, pampaap. Coffee ko brown. Sarap, pampaap. Hi guys, this is not an artist. This is Sunobi 5, a new way to create music. So based Langis, pero nagbabala ang kagawaran sa mga mananamantala sa sitwasyon. Naman tayong mga naka-establish na batas ngayon, lalo na Anti-Agricultural Economic Sabotage Law. At kung merong makikita na profiteering, hoarding, especially doon sa dalawang aspeto na yun, definitely hahabulin sila ng DA at ng buong gobyerno na huwag sila mananamantala, lalo na ngayon panahon ng krisis. Ang tagapagsalita ng Department of Agriculture, Assistant Secretary Arnel de Mesa. Ito pa, hindi pa yan. Ito pa, meron Ano pa? Tataas po mga kapuso ang singil sa tubig ng Maynilad at Manila Water simula po sa Abril hanggang Hunyo. Ito ay matapos aprubahan ng Metropolitan Water Works and Sewerage System o MWSS Regulatory Office ang dagdag singil ng mga water concessionaire bunsod ng inilatag na Foreign Currency Differential Adjustment o FCDA. Ibig sabihin, apektado ng pagbabago ng halaga ng piso kontra dolyar ang pagbabayad nila ng mga utang na nakabatay sa foreign currency. Para sa mga customer ng Maynila, tataas ng 27 centavos ang singil para sa mga kumukonsumo ng 10 cubic meters. Piso naman para sa mga kumukonsumo ng 20 cubic meters at 2 pesos and 7 centavos para sa kumukonsumo ng 30 cubic meters. Sa Manila Water naman, 14 centavos ang dagdag singil sa mga kumukonsumo ng 10 cubic meters. 29 centavos para sa kumukonsumo ng 20 cubic meters at 58 centavos para sa kumukonsumo ng 30 cubic meters. Samantala, kung may taas singil, may balikbayad naman. Buti naman. Ang Maynilad sa ilang piling customer nito. Yan ay matapos masita ng MWSS ang ilang araw na pagkawala o paghina ng tubig noong Pebrero sa mga customer na naapektuhan ng pagsasara ng Putatan at Poblasyon Muntinlupa Treatment Facilities. Dahil dito pinagmumulta ang Maynilad na mahigit sa 42 million pesos na lalabas bilang rebate na tiga 432 pesos and 92 centavos sa April bill ng mahigit 78,000, 98,000 na customer sa Southern Metro Manila. Mga kapuso, Technical Director Michael Clemente, halos dumoble na ang presyo ng jet fuel o langis na ginagamit sa mga eroplano. Patay yung mga bibiyahe. Nako, batay sa monitoring ng Department of Transportation o DOTR mula $90.87 per barrel noong February 19, umakyat na sa $188.2 per barrel ang presyo ng jet fuel noong March 9. Paano na yung mga promo-promo ng mga airline na ito? Dahil dito, inatasan ng DOTR ang mga paliparang pinatatakbo
ng Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP na bawasan ang singil sa service charges at airport navigation charges. Ito ay para mapagaan ang bayarin ng mga pasahero sa mga paliparan. Muling kinalampag ng Samahan ng mga Taxi Driver ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB hinggil sa nakabimbing petisyon para taasan ang flag down rate bunsod ng pagsipa ng presyo ng krudo. Ayon kay Leo Carlos San Juan, Vice President ng Philippine National Taxi Operators Association, taong 2023 pa ay humihirit na sila ng taas sa 60 pesos na flag down rate at gawing 15 pesos ang singil sa kada kilometro. Pero kung pagbabatayan na niya ang sitwasyon ngayon at ang presyuhan ng langis, mas maiging itaas pa sa 70 pesos ang flag down rate hanggang 18 pesos naman sa kada kilometro. Sa presyo ngayon, syempre ayaw din naman po namin na itiin na sobrang mahal. Pero sa namin, kung nasa 70 ang gasolina, kahit mga 70 pesos ang flag down, kahit hindi na masyadong malayo eh. Yan po ang tinig ni Leo Carlos San Juan, Vice President ng Philippine National Taxi Operators Association. Samantala, mga kapuso, Mona Joel Taperla, tiniyak ng Department of Social Welfare and Development o DSWD na hindi magagamit sa pamumulitika ang 5,000 pisong ayuda na pagkakaloob o ipagkakaloob sa mga tsuper ng pampublikong sasakyan simula po sa papasok na linggo. Ayon sa DSWD, may mga nakalatag na patakaran na magagamit para sa maayos at mabilis na pagbibigay ng fuel subsidy. Maigpit din umano nilang babantayan ang probisyong kontra sa pag-epal ng mga politiko sa pamahagi nito para matiyak na makakarating ang ayuda sa mga nararapat na makatanggap. Nasa 139,000 na mga tricycle driver. Dito lamang yan sa Metro Manila. Ang target na unang mabigyan ng ayuda simula po sa Martes. Para makuha ito, kailangan lamang magpakita ng mga sumusunod. Valid driver's license ng tsuper at dapat kasama ang kanyang pangalan sa listahang isinumite ng mga lokal na pamahalaan. Una na rin sinabi ng DSWD na nasa 30 billion pesos ang paunang pondo para sa ayuda. Samantala, sinabi ng Samahan ng mga Tricycle Driver na mas makabubuti kung fuel card ang ipamamahagi sa mga tricycle operator o driver sa kalip na 5,000 pisong cold cash. Sinasabi ko nga po mismo sa DOE, kung talagang gusto nyo kaming tulungan para hindi yung pera, hindi nagkakaroon ng reklamo, talaga pong dapat pit card talaga para po sino man ang may biyahe, kasi po hindi mo perang-pirahin hindi ka tulad nung GCash, no, yung ilalagay po sa GCash yan o sa Land Bank, ang nakakakuha po yung tao at hindi naman napupunta yung pera para sa gasolina, kundi napupunta po sa sariling pangangailangan nila. Ang tinig ni Arnel Lim, National President ng National Confederation of Tricycle Operators and Drivers Association of the Philippines. Ito ang Super Balita sa Umaga. Tumanggap muna tayo ng balita mula sa labas ng himpilan. Ilang tsuper ng jeep at taxi sa Davao City hindi na muna mamamasada sakaling magpatuloy ang pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo. King Pandya o Pandya ng Super Radio Davao, ikaw na nga magbigay ng detalye. Good morning. Magandang umaga, nagbababala ang ilang tsuper ng jeep at taxi sa lungsod ng Davao na hindi muna sila mamamasada kung magpapatuloy ang pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo. Ayon sa ilang taxi drivers na nakapanayam ng GMA Super Radio Davao, ilan sa kanilang kasamahan ang pinili munang maghanap ng ibang trabaho. Umaasa ang sektor na matutulungan sila sa pamamagitan ng pagpapababa ng renta sa mga minamanihong taxi unit. Ayon naman sa mga tsuper ng jeep sa lungsod, posibleng titigil muna sila sa pagbiyahe kung aabot sa 70 piso ang presyo ng kada litro ng petrolyo. Natawag naman ang sektor na bilisan ang pamahagi ng fuel subsidy card at pagpatupad din ng dagdag pasay sa jeep. Ako si Super King Pandya ng GMA Super Radio Davao, nag-ulat para sa GMA Super Radio DZWB. Dapat totoo. Ito ang Super Balita sa Umaga. Pahirap ang ibinaba mula sa bundok ang isang bedridden o nakaratay na lalaking senior citizen sa Cabarogis sa Quirino para makakuha ng kanyang 3,000 pesos na ayuda. Bakit naman pinahihirapan pa? Mula sa bulubunduking lugar, isinakay ang lolo sa kariton na hila-hila ng kalabaw at inabot ng 1 oras ang kanyang paglalakbay.
kwento ng anak ng senior citizen, sa pagkakalam nila ay kailangan personal na madala ang ama sa sentro ng bayan para makuha ang ayuda. Pero paglilinaw naman ng Department of Social Welfare and Development o DSWD, hindi kailangan dalhin sa kanila ang mga benepisyaryo na bedridden dahil pinupuntahan naman nila ang bahay ng mga ito para ibigay ang ayuda. Mukhang hindi naman pinupuntahan kaya nga bumaba ng bundok Samantala, sa Mandawi City, nasawi ang 31 taong gulang na babae sa gitna ng pila para sa validation ng 5,000 pesos na ayuda para sa mga sinalanta ng Bagyong Tino noong nakaraang taon. Nawalan umano ng malay ang babae habang nasa pila at kalaunan ay binawian ng buhay. Pinabulaan na naman ng kanyang ama na may epilepsy ang anak at nanawagan din sila na ilabas ang CCTV footage kung saan nangyari ang validation. Nagbigay na rin ng kagawaran at City Social Welfare Office ng tulong pinansyal para sa pamilya ng biktima. Samantala, mga kapuso, Kuyang Christian Madriaga, Kuyang Edgar Cuenco, magpapatupad ng libreng sakay ang Department of Transportation sa buong bansa para sa mga tsuper at commuter na maapektuhan ng mataas na presyo ng langis. Ayon kay Transportation Acting Secretary Giovanni Lopez, yan ay sa ilalim ng service contracting kung saan babayaran ng gobyerno ang mga pampublikong sasakyan para sa libreng sakay gaya ng mga bus at modern jeepney. Sa ngayon, hinihintay na lamang anya ang Special Allotment Release Order o yung SARO para sa paglalabas o pagpapalabas ng pondo para sa libreng sakay. Nationwide po ang libreng sakay. Basta layunin ito sa two-prong attack. Matutulungan natin ang ating mga tsuper, operator, at the same time matutulungan natin yung mga pasahero. Sino yung nagsalita? Transportation Acting Secretary Giovanni Lopez. Bukod sa pagmamahal ng mga bilihin dulot ng pagsipa ng presyo ng langis, pinangangambahan ang tinatawag na medical inflation o yung pagmamahal naman ng serbisyong medikal. Paliwanag ng ekonomistang si Professor Emmanuel Leico, krudo ang ginagamit na raw material ng maraming medical equipment at supply tulad ng hiringgilya, surgical equipment, oxygen mask at maging ang gloves. At dahil sa pagmamahal ng transportasyon, tataas din ang logistics cost sa pag-aangkat nito. Malayo, magkakaroon din ng direct impact agad-agaran. Although meron silang mga long-term supply agreement, nagkakaroon din sila ng hedging. I-anticipate na rin nila na magtataas ng presyo ito. So, umunti-untiin na rin yun. Tinig ng ekonomistang si Professor Emmanuel Leico. Tiniyak naman ng Department of Health na binabantayan nila ang posibleng pagmahal ng serbisyong medikal at gamot sakaling magkaproblema sa supply chain. Kasi tumataas ang presyo ng lahat dahil nga sa nangyayaring gera. Kailangan mag-catch up si PhilHealth. Yan ang pinapatutukan ng Pangulo. Tinig po yan ni Health Undersecretary Albert Domingo. Samantala mga kapuso, nasa bansa na po ang labi ni Mary Ann De Vera, ang overseas Filipino worker na pumanaw sa Israel dahil sa missile strike ng Iran. Sakay ng Philippine Airlines Flight PR number 733 ang labi ni De Vera na lumapag sa NAIA PAL Cargo Terminal kaninang mag-alas 4 po ng madaling araw. Sinalubong ito ni na OWA Administrator Patricia Yvonne Kaunan at DMW Undersecretary Dominic Rubia Tutay. Ganon din ang mga in-laws ng nasawing OFW at kanyang mister. Binasbasan po ni Father Chris Robert Salian ang mga labi ni Mary Ann bago ibinyake patungo po sa Pangasinan. Nakikiramay po kami mula ho dito sa kanilang mga kasama ang Super sa Balita sa Umaga. Tanggap ulit tayo ng balita mula sa labas ng himpilan. Sino ba ang unahin ko? Si Kuyang Mau de la Cruz, syempre siya ay nasa ibabaw. Ambassador ng Israel sa Pilipinas, nagpaabot din ng pakikiramay sa pamilya ng nasabing OFW. Kuyang Mau de la Cruz, magandang umaga. Nagpaabot ng pakikiramay sa pamilya ng nasawing OFW na si Mary Ann De Vera, si Dana Kirsch, ang ambassador ng Israel sa Pilipinas. Sa panayam, sinabi ni Kirsch na labis niyang kinalulungkot ang sinapit ni De Vera na bagong kasal lamang noong 2023. Ayon sa ambassador, nakikipagtulungan ang pamahalang Israel sa Department of Migrant Workers at Overseas Workers Welfare Administration upang matulungan ang mga Pilipino sa Israel. Tinatayang may mahigit 2 milyong OFW sa Middle East at
nasa 30,000 sa mga ito ang nasa Israel. Sinabi rin ni Kirsch na handang tumulong ang Israel sa mga Pilipinong nahisa umuwi ng Pilipinas, ngunit marami rin anya ang pinipiling manatili dahil pinoprotekta ng sila ng Israel tulad ng sarili nitong mamamayan. Umaasa naman ang ambasador na matatapos na ang kaguluhan sa riyon at magkakaroon ng kapayapaan. Inihayag din niyang dadalo siya sa lamay ni De Vera sa Pangasinan sa Lunes upang personal na makiramay sa pamilya. Nagdasal din si Kirsch para sa kaligtasan ng lahat ng overseas sa Filipino workers sa Middle East sa gitna ng umiiral na tensyon sa rehiyon. Ang inyong kapuso, Mau de la Cruz, GMA sa Paradyo DZBB, dapat totoo. Samantala, mahigit 4 na raang Pilipino mula sa United Arab Emirates o UAE darating sa Pilipinas ngayong araw sakay ng chartered flight ng Department of Migrant Workers. Balitang hatid ni Christian Manyo. Christian. Pauwi na sa Pilipinas ang 476 na Pilipino mula United Arab Emirates o UAE matapos sumiling ng tulong sa pamahalaan para sa repatriation o makabalik ng bansa sa gitna na nagpapatuloy na digmaan sa Middle East. Ayon sa Department of Migrant Workers, inaasahang darating ang special chartered flight sa NAIA Terminal 3 ngayong Sabado kasama si Migrant Workers Secretary Hans Theo Kakdak at ng opisyal ng Migrant Workers Office sa Dubai. Sakay ng eroplano ang 214 na overseas Filipino workers, 175 stranded na turista at 60 dependents. Sa pinakahuling datos mula sa DMW as of March 13, umaabot na sa mahigit 800 na Pilipino ang napauwi sa bansa. Ayon naman kay Secretary Kakdak, inuuna ng pamahalaan ang pagtulong sa mga OFW na nasa high-risk areas, may medical needs o may mga agarang humanitarian concerns. Ako, si Christian Manny, nag-GMA Super Radio, DZBB, dapat totoo. Ito ang Super Balita sa Umaga. Oras alas 7:23 na po ng umaga. Tayo radyo na. Double B TV pa. Labanan ng fake news. Dapat totoo. Mga kapuso, ito ang Kuryente Pit Tips. Buksan ang mga bintana at hawiin ang mga kurtina. Bunutin sa pagkakasaksak ang appliances na hindi ginagamit. Huwag iwanang nakabukas ang mga ilaw na hindi ginagamit. Kung bibili ng appliances, tiyaking energy efficient ito. Gumamit ng mga LED na bombilya. Kung gagamitin ng aircon, itakda ang thermostat nito sa 25 degrees Celsius. Mag-kuryente pid na tayo, mga kapuso. Mga kapuso, narito ang presyo ng ilang bilihin base sa monitoring ng Department of Agriculture.
Oras alas 7:26 na po ng umaga, radyo na. Double B TV. Labanan ng fake news. Dapat totoo. Double B, balik balita. Narito malalaking balita sa nakalipas na linggo. Double B, balik balita. Balik-balita noong Lunes, ipinatupad na ang 4-day work week o 4 na araw na pasok sa trabaho sa loob ng isang linggo sa mga ahensya ng pamahalaan. Kasunod yan sa utos ni Pangulong Bongbong Marcos para makatipid sa konsumo sa kuryente at langis. Tiniyak naman ng mga ahensya ng gobyerno na hindi maaantala ang kanilang mga programa at serbisyo. Balik-balita noong Lunes, pinagpapaliwanag ng Department of Energy ang 55 gasolinahan dahil sa maagang pagtataas ng presyo ng mga produktong petrolyo. Sinabi naman ni Energy Secretary Sharon Garin na utay-utay na pagpapatupad ng taas presyo ng mga kumpanya ng langis. Sapat din umano hanggang sa katapusan ng Abril ang imbak na langis sa bansa at mayroon pang oras para bumili ng karagdagang supply. Double B, balik balita. Balik balita noong Martes, Tita Karen Tuason, isang tripulanteng Pilipino ang napaulat na nawawala matapos atakihin ang sinasakyan nilang tugboat sa Strait of Hormuz. Ayon kay Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak, sinabi ng pamilya ng tripulante na nakapagdala pa ito ng video at sinabing naglayag ang tugboat sa isang mapanganib na lugar para hatakin ang stranded na container ship na Safin Prestige matapos tirahin ng missiles sa Strait of Hormuz. Nabatid na hindi rin umano inirehistro ng kumpanya ang Pilipinong tripulante. Balik balita pa rin noong Martes, Pamela Adriano, inanunsyo ng Meralco ang pagpapatupad ng 64 na sentimo kada kilowatt hour na dagdag sigil sa kuryente ngayong buwan dahil sa mas mataas na transmission at generation charges. Katumbas ito ng halos 129 pesos na dagdag singil sa mga kumukonsumo ng 200 kilowatt hour kada buwan. Halos 193 pesos sa 300 kilowatt hour. Mahigit 257 pesos sa 400 kilowatt hour at mahigit 321 pesos sa 500 kilowatt hour kada buwan. Ayon kay Josal Daryaga, Vice President at Corporate Communications Head ng Meralco, wala pa itong kinalaman sa giyera sa gitnang silangan. Double B, balik balita. Balik-balita noong Miyerkules, sinabi ni Social Welfare Secretary Rex Gatchalian na sisimulan sa Martes, 17 ng Marso ang pamamahagi ng fuel subsidy sa mga tsuper ng pampublikong sasakyan. Unang bibigyan ng mga tricycle driver na nasa pangangasiwa ng mga lokal na pamahalaan sa Metro Manila at isusunod ang mga operator at driver ng jeep, bus, Taxi Transport Network Vehicle Service o TNVS at delivery riders. Iba pa ito sa fuel subsidy na magmumula naman sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB. Balik-balita noong pa ring Miyerkules, inihayag ni Metro Manila Council President at San Juan City Mayor Francis Zamora na pagkakalooban ng rice subsidy ang mga piling miyembro ng middle class sa Metro Manila. Yan ay sa gitna na rin ang pagtataas ng presyo ng mga pangunahing bilihin dulot ng pagsirit ng presyo ng mga produktong petrolyo. Huhugutin ang pondo sa Financial Assistance for Local Government Units na bahagi ng Local Government Support Fund at maaaring simulang ipatupad sa Abril. Balik balita noong Huwebes, Tito Ricky Losanes. Inalis ni Pangulong Bongbong Marcos mula sa Department of Tourism si Secretary Maria Cristina Frasco at inilipat bilang Presidential Advisor for Sustainable and Resilient Communities. Ayon sa Presidential Communications Office, pansamantalang pamumunuan ni Tourism Undersecretary Verna Buensuceso bilang Officer in Charge ang kagawaran. Bago nito, inulan ng batikos si Frasco dahil sa alegasyon na self-promotion sa mga tourism program ng gobyerno na itinanggi naman ng dating kalik. Balik balita noong Huwebes, Tito Christian Madriaga, sinertipikahang urgent ni Pangulong Bongbong Marcos ang panukalang batas para mabigyan siya ng kapangyarihan na bawasan o suspindigin ang ipinapataw na excise tax sa langis. Lumina ang Pangulo kay House Speaker Faustino D. III at sinabi na kailangan ng House Bill 8418 para agad makaresponde ang pamahalaan sa hindi pangkaraniwang pagsirit ng presyo ng mga produktong petrolyo. Aprobado na sa ikalawang pagbasa sa Kamara ang panukala at maaring isalang sa Lunes para sa ikatlot pinal na pagbasa. Sinabi rin ng Senado na mamadali nila ang pagpasa sa nasabing panukala sa susunod na linggo. Double B, balik balita. At yan ang malalaking balita sa nakalipas sa linggo. Kati San Gabriel. Double B, balik balita.
Oras alas 7:31 na po ng umaga. Tayo radyo na. Double B TV. Labanan ng fake news. Dapat totoo. Sa panahon ng kalamidad, dapat I am ready kayo palagi at tiyakin na meron kayong go bag. Kabilang sa mga laman ay ang pagkain na hindi madaling masira tulad ng biscuit, dilata at instant noodles. Dapat ay may inuming tubig, instant coffee, tsaa at gamit na pangkain. Magbaon din ng personal hygiene products kabilang ng toothbrush, toothpaste, sanitary napkins, sabon at shampoo. Tiyakin din na mayroong first aid kit ang inyong go bag. Magbaon din ng pocket knife na may can opener, flashlight, lighter at lubid. Magbaon din ng pito. Dapat naglalaman din ang go bag ng safety goggles, mask, surgical gloves at kapote. Magbaon din ng radyo, baterya, power bank, charger at extension cord. Huwag din kalimutan ang magaan na sapatos o tsinelas, jacket, kumot at sleeping bag. Magbaon din ang damit na tatagal ng hanggang 3 araw. Mga kapuso, laging maging I am ready. Super Balita sa Umaga. Alas 7:34 na po na umaga, tayo radyo na. Double B TV pa. Labanan ng fake news. Dapat totoo. Tanggap po na tayo ng report, mahigit 4 na raang guro sa Talisay City sa Cebu na-promote sa ilalim ng bagong programa. Ang detalye, hatid sa atin ni Fatch Inso ng Super Radio Cebu. Fatch. Umabot sa 418 na mga guro sa mga pampublikong paaralan sa lungsod ng Talisay sa Cebu ang na-promote. Ito ay sa pamamagitan na bagong programang Extended Career Progression o ACP system sa ilalim ng Executive Order Number 174 at DepEd Order Number 034. Pinangunahan ni DepEd Secretary Sani Angara ang panunumpa na mga guro sa Talisay City National High School kahapon. Isusunod naman sa programa ang mga guro sa Mandawi City at probinsya ng Cebu. Mula Super Radio Cebu, ako si Pa Chance ni Inso nag-ulat para sa Super Radio DZBB, dapat totoo. Ito ang Super Balita sa Umaga. Tumaas ang bilang ng mga Pilipinong walang trabaho at negosyo sa bansa noong Enero. Ayon kay Assistant Secretary Divina Gracia del Prado, Deputy National Statistician ng Philippine Statistics Authority, batay sa January 2026 Labor Force Survey, umabot sa 2.96 million ang bilang ng mga walang trabaho at negosyo sa bansa.
Mas mataas ito kumpara sa 2.26 million na naitala noong December 2025. Naitala naman sa 5.8% ang unemployment rate noong Enero na mas mataas sa 4.4% noong Disyembre. Tumaas din ang bilang ng mga underemployed o mga Pilipinong may trabaho pero naghahanap pa rin ng ibang pagkakakitaan. Naaabot sa 6.35 million noong Enero mula sa 3.93 million noong huling buwan ng 2025. Samantala, mga kapuso, Tita Karen Tuason, inirekomenda ni retired Justice Andres Reyes, chairperson ng Independent Commission for Infrastructure o ICI, na ihinto na ang operasyon ng Independent Commission for Infrastructure o ICI. Kasunod na rin ito ng pagsusumite ng komisyon sa Office of the Ombudsman ng lahat ng mga nakalap na dokumento, ebidensya at findings matapos ang isinagawang investigasyon sa mga anomalya sa flood control project. Sa payag ng ICI, 6 na buwan na naging operational na komisyon, pero 70 araw lamang ang nagampanan ang tungkulin nito bilang collegial body dahil sa pagbibitiw ng dalawa nitong komisyoner. Sa panahong ito, nakalika ang ICI ng investigative framework at gayahin ng statutory prosecutorial agencies sa pag-iimbestiga ng mga anomalya sa infrastructure project. Naniniwala si Reyes na nagampanan ng komisyon ang kanilang mandato sa ilalim ng Executive Order No. 94 na nilagdaan ni Pangulong Bongbong Marcos noong September 2026. Dahil dito, mananatili na lamang anyang operational ang ICI hanggang March 31, 2026 para makumpleto ang mga kinakailangang administrative process kaugnay sa pagtatapos ng kanilang operasyon. Mamadaliin ng Senado na maipasa sa susunod na linggo ang panukalang bigyan ng emergency powers si Pangulong Bongbong Marcos para mabawasan o suspindihin ang excise tax sa mga produktong petrolyo. Yan ang sinabi ni Senate President Vicente Soto III matapos sertipikahang urgent ni Pangulong Marcos ang panukala. Noong Miyerkules, inaprubahan ng Senate Committee on Ways and Means in Principle ang panukala matapos ang isang pagdinig. Samantala, Erica Escobar, umalma si Vice President Sara Duterte sa hiling ni Akbayan Party List Representative Chel Jokno sa House Justice Committee na ipasabi na ang kanyang financial records at iba pa kaugnay ng pagdinig sa impeachment complaint laban sa kanya. Ayon kay Duterte, patunay ito na walang sapat na ebidensya para isulong ang impeachment case. Hindi rin anya maaaring mag-imbestiga ang komite para lamang maghanap ng ebidensya na susuporta sa mga alegasyon, bagay na maituturing umanong fishing expedition. Sagot naman ni Jokno, malinaw sa kanyang motion na layon lamang nitong mapangalagaan ang mga ebidensya at testigo sa impeachment proceedings para magawa ng komite ang trabaho nito na pag-aralan ng mga ebidensya. Hinggil naman umano sa pagsabi ng komite na sufficient in substance ang reklamo, sinabi attack para protektahan ang ilang individual at para isulong ang personal at foreign interest. Sagot naman ni House Committee on Justice Chairperson Jervil Luistro, magkaibang ginagamit na standards sa determination ng sufficiency in substance at sa pagdetermina ng komite kung may sapat na basihan ng reklamo. Samantala, sa hiling naman ni Jokno na ilipat ang kustodiya na nagpakilalang umunoy bagman ni Duterte na si Ramil Madriaga, sinabi ng bise na nakababahala ito dahil posibleng pagbibigay ito ng special treatment. Pero giit ni Luistro, ang korte ang may jurisdiction kay Madriaga dahil nakabilanggo ito ngayon para sa kasong kidnapping. Superradyo DZWD Flash Report! Sunog sumiklab sa isang residential area sa Caloocan City. Flash report hatid sa atin ni Christian Manyo. Christian. Isang sunog ang sumiklab sa residential area sa bahagi ng Tanige Street, Barangay 14 sa Dagat-Dagatan, Caloocan City ngayong Sabado ng umaga. Sa update mula sa mga bumbero, ito ay nakataas na sa unang alarma na tinutugunan na ng mga kawani ng Bureau of Fire Protection at Fire Volunteers. Ako, si Christian Manyo ng GMA Super Radio, DZWD, dapat totoo. Superradyo DZWD Flash Report! Ito ang Super Balita sa Umaga. Kuha noon pang panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang isa sa mga larawan ng mali-maletang pera na umano'y inihatid ng mga dating bodyguard ni dating Congressman Zaldico. Ayon kay Ombudsman Jesus Crispin Remulla, batay sa kanya natanggap na intelligence report at sa mapagkakatiwalaang source, nangyari ang paghahatid ng pera
nung panahon ni dating House Speaker Lord Alan Velasco. Pero paglilinaw niya, isa lamang sa mga larawan na ito ang tinukoy ng kanyang source na nangyari nung nakalipas na administrasyon at hindi lahat ng mga nakalagay sa affidavit. Hindi rin idinetalye ni Remulla kung saan partikular inihatid ang pera, pero nangyari umano ito sa bahay ng isang kongresista dito sa Metro Manila. Tinawag din ng ombudsman na manipulation of facts ang paggamit ng larawan sa affidavit para paglaruan ng timeline at para palabasin na nangyari ang lahat ng paghahatid ng mali-maletang pera sa panahon ni Pangulong Bongbong Marcos. Tinukoy naman ni Remulla si dating Congressman Mike Defensor na nasa likod umano ng litrato at kwento at may isa pa umanong mambabatas na sumususog dito. I have reason to believe that Mike Defensor was called to task already by people concerned with the picture of the show. Well, he was instrumental in putting together the affidavit. I think we all know that. He's not denying it anyway. Meron na lumabit kay Mike Defensor tungkol sa picture na yan. Yung tanongin niyo siya kung sino yan. He might want to tell you. Congress, member of Congress. Tinig ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla, sinusubukan pa ng GMA Integrated News na makuha ang panig ni na Defensor hinggil sa mga pahayag ni Remulla. Pero dati nang sinabi ni Defensor na wala siyang kinalaman sa affidavit, bagaman inamin niya na tumutulong siya sa 18 umano'y dating bodyguard ni Ko. Samantala, maglalabas na umano ng sabina ang ombudsman laban sa 18 dating bodyguard oras na makapagsumiti sila ng kanilang affidavit. Iginiit ng National Bureau of Investigation na ang kabuuan ng salaysay at hindi ang personalidad o pagkatao ng 18 umanay dating bodyguard ni dating Congressman Zaldico ang kanilang iniimbestigahan. Tugon ito sa puna ng abogado ng 18 na dapat maimbestigahan ng mga umano'y tumanggap ng mali-maletang pera at hindi ang mga dating umano'y bodyguard ni Ko. Ayon kay NBI Director Attorney Melvin Matibag, alinsunod sa procedures ang kanilang pag-iimbestiga. Sa ngayon, itinuturing anya na persons of interest ang 18 individual. Pagtitiyak pa niya, hindi sila mag-aatubili na ipatawag o imbestigahan din ang mga personalidad na inaakusahan ng mga ito sa kanilang sinumpang salaysay basta't may katotohanan o ebidensya. Nasagip ng mga otoridad ang 7 menor de edad na kasapi ng online gaming community mula sa munay pagre-recruit ng mga pinaniniwalaang dayuhan para maghasik ng tinatawag na nihilistic, extreme o violent extremism. Ayon kay Police Brigadier General Wilson Asueta, Direktor ng PNP Anti-Cybercrime Group, naglalaro ang mga bata ng virtual reality games at sa gaming community game. May mga larawan din silang na-retrieve gaya ng mga gamit na combat helmet, tactical vest at iba pa. Gayon din ang mga propaganda videos. Sinabi rin umano ng mga magulang na mga menor de edad na malaki ang pinagbago ng ugali ng mga ito. Sa ngayon, mahigpit na binabantayan ang mga bata sa tulong ng Social Worker Office. Kasabay nito, pinaalalahanan ng pulisya mga magulang na maging alerto. Inalerto na rin nila ang mga creator ng online virtual reality games hinggil sa nasabing usapin. Ito ang Super Balita sa Umaga. Kaugnay niyan, kapiling po natin Police Lieutenant Wallen May Arancillo ang tagapagsalita ng PNP Anti-Cybercrime Group. Magandang umaga po sa inyo, Lieutenant Arancillo. Ma'am, welcome sa Palatuntunan. Maraming salamat po sa pagtanggap sa aming tawag. Sir, ma'am, good morning po at good morning din sa lahat ng nakikinig at nanonood sa programa ninyo. Ito po ay tungkol dun sa 7 menor de edad na nakitaan ng mga iba't ibang material na may kinalaman sa nihilistic violent extremism. Para po dun sa mga hindi nakakaalam, ano po bang ibig sabihin nitong nihilistic violent extremism at ano yung mga pinaplano nitong 7 menor de edad? Opo, ma'am. Tama po kayo, kamakailan lang ang PNP Anti-Cybercrime Group ay nakapag-rescue po ng 7 na mga minor. And ito po ang tinatawag nating nihilistic violence and extremism po. Ito po yung mga mindset, kumbaga, ng mga kabataan na wala nang saysay yung buhay. Kahit po gumawa man sila ng masama, manakit man ng ibang tao, pumatay, mag-suicide. Kumbaga, violence talaga yung kanilang minold. Merong mga tao sa mga virtual reality games
na ginugroom itong mga kabataang ito para gumawa ng mga kasamaan and other violence sa school, sa kanilang mga bahay, or sa kanilang environment po, ma'am. So ano po yung plano nila? Na-uncover po ba ng PNP-ACG ito? Opo, usually based on investigation, nakita natin na yung mga kabataang ito ay may mga fina-follow na mga certain na tao or mga videos, and meron din pong predator na nakikipag-usap sa kanila sa mga virtual reality games. Since po itong mga games na ito meron mga messaging apps or meron doon na chat box. And dito po sila nakikipag-usap, and meron din po silang mga community doon na ginagawa na kung saan yung community na yan ay ginagawa din nilang kumbaga violence din yung community na yon. And ang nakikita natin, meron po silang planong sunugin yung school, manakit ng kaklase, and patayin ang kaklase nila, or mag-commit ng suicide after po nila gawin yung mga violence po na ito. Ma'am Wallen, paki-detalye mo sa amin ni Cathy, pati sa ating mga taga-subaybay. Paano ko na-discover ng PNP Anti-Cybercrime Group itong online gaming community na ito, pati na ho, yung allegedly, yung plano nila, ma'am? Opo, sir. Ito po ay intelligence-driven operation po na kung saan ay meron po tayong nakikipag-ugnayan din sa ating mga partner agencies, and nag-conduct po tayo ng mga validation and surveillance po, hanggang po nagkaroon din tayo ng online monitoring and cyber patrolling, hanggang sa natunto natin yung certain website po na ito na kung saan ito po yung pinapanood ng mga kabataan. And ito po ay ang Watch People Die na website po. Makikita po dito lahat ng violence, and yung mga batang na-rescue po natin, doon po nanonood ng mga violence dito. Meron pong suicide, meron pong bombing ng school, meron pong attack sa mga tao sa paligid nila. And also po, nakita natin din po through the devices po ng mga kabataan na ito. Kaya na-rescue po natin yung 7 bata. Meron po ba sa tingin nyo na ibang kinakausap itong grupong ito na naghahasik ng lagim sa online gaming community? Yes po, ma'am. Nakita po natin na meron pong mga taong nakikipag-usap sa kanila through messaging apps doon sa isang virtual reality games. And meron nga po nakita tayo 5 years na po minumuld or ginugroom itong mga kabataan po para gumawa ng mga kasamaan. And in fact, yun nga po nabanggit nyo kanina, may mga kagamitan na silang binili since they are really gonna do it. Kumbaga, meron nga pong nag-post sa kanyang social media account na papasabugin niya po yung school. So, abuti na lang po, nakipag-ugnayan din sa atin yung parents and yung CSWD po para magkaroon tayo ng rescue operation at makapagbigay tayo ng proper intervention po dito sa kabataan as well as po sa parents po. Ma'am Wallen, itong nakakausap nilang mga sinasabi nyo yung mga dayuhan, affiliated doon sa anong grupo ito? Natukoy ho ba ng anti-cybercrime group kung ito'y nakadikit sa terror group, sabihin na natin, o sa mga grupong naghasik o nasa likod ng mass shooting sa Amerika o sa iba't ibang bansa po, ma'am? Sa ngayon po, sir, hindi pa namin matukoy kung ito po ay connected po sa mga terror group of as nabanggit niyo po. Though, ongoing pa po ang ating investigation regarding that matter. May lead naman po tayo. But ma-clarify ko lang, sir, the nihilistic violence extremism is different from terrorism po, sir, since dito po sa nihilistic violence extremism, meron po ditong, ang ginagawa po talaga dito ay kumbaga binabago yung mindset, yung ideology ng isang bata para gumawa ng masama at manakit po. And yun nga po, may lead na po tayo dito kung sino po yung nakikipag-usap sa kabataan. And sana po matuloy natin yung next operation natin, sir. Maraming salamat po sa paglilinaw na ginawa ninyo kung ano yung pagkakaiba ng terrorism at itong nihilistic violent extremism. Ma'am, kakamustahin lang namin ni Cathy, nasan ho itong 7 bata na ito? Ano ang naging
kumbaga naging pasya ng ACG maging ng CSWD po, yung disposition po ninyo? Opo, sir, ang mga minors po were properly turned over po sa City Social Services Department po, sir. And also, nakipag-ugnayan din po tayo sa school and sa mga parents po. And nandun po sila ngayon sa custody ng parents nila. Though may proper intervention din pong ginawa, yung ating partner agencies po. And nagpapasalamat din po yung school and the parents po sa ginawa natin pong pag-rescue operation. At least natigil natin, kumbaga, yung mga plano na dapat gagawin ng mga kabataang ito, sir. Okay, maraming salamat po sa inyo, Lieutenant Wallen May Arancillo, ang tagapagsalita ng PNP-ACG. Congratulations po, Ma'am Wallen. Maraming salamat po sa inyong serbisyo. Ma'am, sir, sa ngalan po ng aming Director, Police Brigadier General Wilson C. Azueta po, lagi kami nagpapasalamat sa program ninyo at sa inyo po sa pagtulong sa amin sa atin na kampanya laban sa cybercrime po, sir. Patuloy lang natin magbigay ng awareness sa mga kababayan natin. God bless po sa inyo sa program ninyo, sir. Okay, meron kang di ba yan ang i-feature mo sa resibo? 2:45 ng hapon bukas, Kathy, samantalin ko na ang pagkakataon mga kapuso. Ang buong detalye ng kwentong yan. Linggo 2:45 ng hapon sa programang Resibo. Walang lusot ang may atraso. Ito ang Super Balita sa Umaga. Alas 7:52 na po ng umaga, radyo na. Double B TV pa. Labanan ng fake news. Dapat totoo. Para hindi mahuli sa mga balita, sundan ang mga social media account ng Super Radio DZBB. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at i-follow kami sa Facebook, TikTok at X. Hanapin lamang ang Super Radio DZBB para makita ang aming mga official social media account. Tutok na para sa mga balitang tama at totoo, mga kapuso. ang Super Balita sa Umaga. Hindi pinagbigyan ng Senado ang hiling ni Senador Ronald De La Rosa para makatuloy ang kanyang pamilya sa Senate Mansion sa Baguio City. Ayon kay Senate President Tito Soto,
Sa sulat sa kanya ni De La Rosa na may petsang March 12, hiniling nito na paggamitin ng kanyang pamilya ng Senate Mansion sa March 26 hanggang 29 habang ginaganap sa Baguio City ang isang fundraising event ng AFP. Ipinasa umano ni Soto ang sulat kay Senate Secretary Mark Leandro Mendoza. Sinabi naman ni Mendoza na denied o hindi pinagbigyan ng request ng senador dahil sa kanilang panuntunan. Dapat kasama mismo ang senador sa tutuloy doon. Bukod dito ay may ginagawa rin anyang pagkukumpuni sa Senate Mansion. Sa isang banda, sinabi ni Soto na hindi ito ang unang komunikasyon ni De La Rosa sa kanila mula nang magtago o hindi ito sumipot sa Senado mula noong Nobyembre ng nakaraang taon. Sa katunayan, nakalagda umano si De La Rosa sa Resolution number 343 na inaprobahan ng Senado noong Martes ukol sa panawagan ng Senado na gumawa ng executive o ehekutibo ng National Contingency Plan para sa pagtugon at pagbangon sa epekto ng gera sa Middle East at sa tinaguriang Blue Ribbon Committee Minority Report. Umarangkada na ang special election sa ikalawang distrito ng Antipolo City. Alas 5 ng umaga kanina sinimula ng botohan para sa mga PWD, senior citizen at mga buntis at nagpapatuloy na ngayon ang pagboto ng mga regular na botante. Ayon kay Attorney Joseph Vega, isang election officer, mahigit 200 Congressman Romeo Ako. Ito ang Super Balita sa Umaga. Mahigit 200 persons deprived of liberty sa Antipolo City nagsimula ng bumoto sa special elections para sa pagkakongresista sa 2nd District ng Antipolo City. Banat, Kuyang Kaloy Mateo. Good morning. Umarangkada na rin ang pagboto ng mga persons deprived of liberty o PDL mula rito sa Antipolo City Jail kaugnay ng kasinasagawangan special elections. Sa kabuuan na sa 234 na PDL ang kasalukuyan bumoboto kasama na nga rito ang ilang babae at lalaki. Todo gwardyado naman ng mga operatiba ng Bureau of Jail Management and Penology ang sinasagawang pagboto na sinaksihan mismo ni Comelec Chairman George Erwin Garcia at iba pa mga opisyal. Bago ito ay maanang nagtungo sa mga voting center ang mga miyembro ng BJMP upang makuha ang mga balota para sa pagboto ng PDL at pinala dito sa Antipolo City Jail. Binisita rin ngayong umaga ng mga opisyal ng COMELEC ang ilang mga voting center upang mag-obserba sa sinasagawang special elections kabilang ng San Jose National High School, San Roque Elementary School, Juan Sumulong Elementary School bago tumuloy dito sa Antipolo City Jail. Ako si Carlo Mateo ng GMA Super Radio. DCWD dapat totoo. Ito ang Super Balita sa Umaga. Happy 3rd birthday kay Marius Philip Cabiscuelas Lacanaria. Ayan, happy birthday. Class of 96 homecoming, Bulihan Integrated National High School, March 21, 2026, alas 2 ng hapon. June Lagniton, Petri Cortez, Georgie Sabilaventura, Ana Galotera, Epi Sembrano. Attorney Tina Alcantara, PNP, National Police Commission, March 17, happy birthday. Director Bing Florentino, Napolcom Regional Office Number 6, happy birthday. Maraming salamat, Cathy. Sumayin niyo po isang oras ng pinakamalalaking mga balita. Ako ang inyong kapuso, Cathy San Gabriel. Ako naman ang inyong kapuso, Action Man Emil Sumangil ng GMA. Walang kinikilingan. Walang pinoprotektahan. Serbisyong totoo lang. Ito po ang Super Balita sa Umaga. Tayo radyo na. Double B TV pa. Labanan ng fake news. Dapat totoo. Inyong napakinggan ang kabuuan ng GMA Super Radio DZBB Super Balita. Tapat sa balita, yan ang aming anata. DZBB Super Radio 594. Laging naka-alerto, serbisyo, totoo. DZBB Kapuso nyo sa radyo. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan, serbisyong totoo lamang, walang iwanan. May paninindigan, matatag, maaasahan. DZBB Super Radio 594, Kapusong Pilipino, lahat Super Radio. DZBB Serbisyong totoo. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan, serbisyong totoo lamang, walang iwanan. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan, serbisyong totoo
radyo.